So, purihin ng Diyos. God is good. All the time. Mayroon tayong mga walang members, no? Si Nanay, wala. Si Naiser, wala. Na-rapture na, no? Nauna pa sa atin, ah. Nauna pa sa atin. So, napakahirap po talagang mag-establish ng church. Ano yun po, hindi po ganun kadali ang mag-establish ng church. Kasi kung mahina ang loob mo, hindi ka talaga makapag-establish ng church. Katulad doon sa sinasabi nga ni Brother Jerry, sa lugar na yon, bago ako magsimula ron, ang dami kong kalaban doon. Oh, ang daming umayaw doon. Pero sabi ko, pinapunta ko rito ni Lord at ni Chairman para gawing sambahan ang lugar na ito. Sabi sa kanila. Talagang dami, lahat ng mga tao na sinasabi mo, against sa akin yun. Alos na, pero hindi ko sila tinitingnan. Tingnan ko ang pagtawag sa akin ng Panginoon na sa lugar na yon ay magkaroon ng bahay sambahan. So wala rin silang nagawa. Ipinagpatuloy ko ang lugar na yun. Bakit? Kasi kasama ko si Lord at meron akong authorized galing kay Chairman na ang lugar na yun ay gawing bahay sambahan na magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa lugar na yun at ang lugar na yun ay bakante at para talaga sa Panginoon at hindi nila pwedeng lang angkinin sapagkat may kanya-kanya silang bahay. Kung ganyan ang gusto nila, may harap naman sila, ay mayroon naman silang harap na bahay. Kung saan ang bahay nila, doon nila igagarahe yung kanilang garayan. Yung kanilang igagarahe. Kasi binigyan sila ng chairman ng para sa kanilang authority. Pero ang lugar na yun, wala silang authority doon. Kumbaga sa ay yun ay para kay Lord. Ang gawa ni Lord ay hindi maliit. Ang gawa ni Lord ay malaki. Amen? Hindi kakasya ang buong building 30 doon sa lugar na yun kung papapasukin natin. Hindi kakasya sa lugar. Kaya maliit pa ang lugar na yun. Kaya hindi nila pwedeng limitin ang lugar na yun. Yun ay para kay Lord. Dating ang araw, iiwan din naman natin yan eh. Amen po ba? Iwan din natin yan, darating ang araw. At saka ang gawain doon, sabi ko sa kanila, isang araw lang, isang linggo. Ngayon, kung gusto nyo magkaroon ng gawain sa lugar na yun, pwede nyo gamitin kung magpaalam lang kayo. Pero bawal dito ang pag-iinom. Pwede gamitin sa meeting, pwede gamitin sa feeding, no, para lang maluwalhati ang Diyos. Hindi maluwalhati si Satanas. Dahil ang gawa nito ay para sa Diyos. Ang lugar na ito. Tinatag ang gawa nito, hindi para kay Satanas, kundi para sa Diyos. Kaya lahat ng activities na gagawin dito, maluwalhati ang Diyos. Hindi pwede itong inuman. Hindi pwede itong kantahan ng worldly. Kundi kung nakakanta, para sa Panginoon. Hindi para kay Satanas. Amen? Kasi ang word din na awitin para kay Satanas yan. Hindi yan para kay Lord. Kaya dalawang awitin dito sa mundo. Awitin ni Satanas at awitin para kay Lord. Ang inaawit natin yan para kay Lord. Amen po ba? Amen? Hindi tayo maawit para kay Satanas. So yun ay matatag lang. Kumbaga sa kapag hindi malakas ang loob mo, talaga, ang lugar na ito eh. Alam mo, ibinibigay lang sa atin, kalahati lang. Pero sabi sa akin ni Chairman, 2 units para sa lugar na ito. So, pininandigan ko, kaya wala rin siya Kasi nga, kailangan maging matapang ka. Kumbaga sa ipakita mo ang pagiging lingkod mo ng Panginoon. Alam niyo po ba, nasabi nga sa akin ni Lord, maraming tao kong nangangaral, libo-libong tao ang pangangaralan ko, pero bakit napakal-kaunti niyo? Sabi ko, Lord, pinakita mo sa akin sa vision, nangangaral ko sa pakaraming tao, pero yung mga tilis, ilan lang kayo.
Di ba sabi ni Lord, ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay? Pero ang tinugon sa akin ng Diyos, ano sabi ko, Lord, kung gagawin mo ako lingkod ng Panginoon, hindi ako mangungupahan. Tinugon ba ni Lord? Tinugon ni Lord. Pero ang hindi ko pa nakikita, yan napakaraming tao na nangangaral ako. Yan ang hindi ko pa nakikita. At yan ang pinakita sa akin, Lord, sa vision. At ako hinihiniwala ko hindi mangyari yun. Amen? Hindi mangyayari yun kapag namatay na ako. Kasi tapos na eh. Pero hanggat tayo ay naglilingkod, dating ang araw, ang Diyos ay gagawa ng mga himalang hindi natin kayang unawain. Ang mahalaga at importante, naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya mga tao din, joke sila, sabi ko, huwag mo silang pakinggan. Pakinggan natin sila. Narito tayo para ipangaral ang mabuting balita. Kung garayan ang hinahanap nila, hindi ang lugar nito. Pwede nila igarahe kung saan ang bahay nila. Amen. Kasi binigyan na sila ng chairman ng bahay para sa kanila. Hindi sila binigyan para sa garahe. So yun ang ating pinanindigan. Kaya hindi tayo, yun ay para kay Lord, hindi para sa ating sarili. At magkakaroon tayo ng second floor doon para sa mga magagawa. Hindi para kaninuman. Para ang lahat ng lahat doon ay tuwing linggo ay maglilingkod at magpupuri sa Diyos. Kasi binigyan nga tayo ng Panginoon ng 6 na araw para maghanap buhay. Kasi kung lahat tayo magpo-full time, wala tayong kakainin. Di ba? Patay tayo lahat. Kasi binigyan kumbaga sa ang pangangailangan natin sa mundong ito, hinahanap natin. Masusumpungan mo lang yan sa pamamagitan ng paghahanap buhay. Kaya, ang lingkod, full time po ako sa ministry. Kaya kung gusto niyo po kong suportahan sa gawain ng Panginoon, pwede po kayo magbigay sa akin. No? Linggo-linggo, kung gusto niyo magbigay sa akin ng financial para sa pangangailangan ko, tatanggapin ko yan. At ako'y naniniwala, ibabalik sa inyo yan ang sisiklig at umaapo pa. Ang 100 ibibigay niyo sa akin, ibabalik sa inyo ng Panginoon ng 1,000,000. Bakit? Kasi yan ay gagamitin ko para sa gawain ng Panginoon. Maraming gawain ng Diyos. Gusto ko magbigay, hindi ko kaya makapagbigay. Bakit? Kasi wala ako. Pero kung kayong mga nagdilingkod sa Panginoon, kung sabi nga, kung patuloy yung didiligan yung puno, patuloy itong mamumunga ng sagana. At dadali ito sa inyo. So yan ay, lagi natin sinasabi niyan, gusto nating umulad ang church. Alam mo kung bakit di umulad ang church? Kasi nga, mahina ang puno. Mahina ang puno. Pag malakas ang puno, tandaan niyo po yan, dadali ito sa inyo at lalakas tayo. No? So yan ang lagi natin pipipis sa Panginoon. So, sa oras po nito ay patuloy po tayong makinig ng salita ng Panginoon. Handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Amen. So, yan po ang ating pong pag-aaralan. Paano tayo maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. So, paano tayo maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos? So, yan po ang ating mensahe na ating pong pag-aaralan sa oras po ito. Yan. So, bago yan, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Humingi tayo ng gabay at patnubay sa Diyos upang maintindihan po natin at maunawaan ang kanya pong mga salita. Kaya tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong gabay at patnubay at pag-ingat po sa amin. At lalong-lalo na po sa inyong mga salita na aming mapapakinggan. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga salitang ito na maging pagpapala at maging daluyan ng aming pamumuhay spiritual, Panginoon. Maging lingkod, patuloy niyo pong gamitin at patuloy na bigyan ng kaalaman at karunungan upang mapamahalaan ko po, Panginoon, ang iyong
iglesia na pinagkatiwala niyo po sa akin, Panginoon. At tulungan niyo po ang lingkod sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So dito ay makikita natin kung ano po ba ang paano tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos. No? So, para maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos, kinakailangan natin tanggapin na tayo ay makasalanan. So, tanggapin natin na tayo ay makasalanan para tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Kasi kung hindi natin tatanggapin na tayo makasalanan, para bang kapantay na natin ang Diyos? Na para bang sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan. Hindi ko kailangan humingi ng tawad sa Panginoon kasi wala naman akong nagawang kasalanan. Alam niyo po ba, ang nagsasabing taong wala siyang kasalanan, sana wala rin siyang kamatayan. Kasi, ang sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag wala kang kasalanan, hindi mo mararanasan ang kamatayan. Hindi ka magkakasakit, hindi ka uubo, hindi ka lalagnatin, hindi ka magpapagod, sapagkat wala kang kasalanan. Pero kung may kasalanan ka, inuubo ka, dinadagnat ka, napapagod ka, nagugutom ka, at natatakot ka sa kamatayan, ibig sabihin, may kasalanan ka. May kasalanan ka. Kasi nga, nagkakaroon ka ng nararamdaman mo ang yung way patungo sa kamatayan. So, para maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, ang lahat ay naligaw ng daan at naging makasalanan, walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa man lang. Na sinasabi sa Awit chapter 14 verse 3, ang sabi niya, silang lahat naligaw ng landas at naging masama. Silang lahat walang gumagawa sa kanila ng tama. Walang isa man, wala nga. So doon ay sinasabi ng Biblia na hindi natin pwedeng sabihin na ako ay walang kasalanan. Kaya hindi na kumbaga sa kung gusto nating maging matuwid sa harap ng Diyos, lagi tayong magpakumbaba sa Diyos. Lord, ako ay nagkasala sa iyo. Patawarin niyo po ako. Kaya ako nagsisimba at naglilingkod sa iyo sapagkat hindi ako karapat-dapat. Ngunit dahil sa iyong biyaya at habag, narito ako sa iyong harapan. Narito ako sa iyong harapan. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na wala talaga ang taong matuwid. Ang sabi sa Roma chapter 3 verse 10 hanggang 12, ang sabi niya, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So yun ay sinasabi ng Biblia. Kaya sumuway tayo sa Diyos, sumuway tayo sa mga utos ng Diyos. Ang katulad natin ay parang mga tupang naliligaw. Kaya ikaw at ako ay parang tupang naliligaw. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, matuwid ako sa paningin ng Diyos. Kaya kung gusto mo maging matuwid sa paningin ng Diyos, lagi nating ilalagay sa puso't isipan natin na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Binigyan lang tayo ng habag at biyaya ng Diyos para tayo ay maging malinis sa paningin ng Diyos. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ay parang tupang naliligaw. Ang sabi niya sa Isaiah 53 verse 6, ang sabi niya, tayo lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap.
So doon ay pinakikita ng Biblia kung paano tayo magiging malinis sa paningin ng ating Diyos na kailangan natin na aminin na hindi natin kayang maging matuwid sa harap ng Diyos, kundi ang Diyos lamang ang mayroong kapangyarihan upang tayo ay maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 2 verse 25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw. Ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng iyong mga kaluluwa. So tulad tayo ng mga tupang naliligaw. Pero ngayon, tayo ay sumunod sa pastol. Walang iba kundi si Kristo. Amen. Kaya dapat bukang bibiglagin natin si Kristo kahit saan tayo naroon. Dahil siya lamang ang humanap sa atin. Dahil tayo ay parang tupang naliligaw. Kaya lagi tayong mapakumbaba kanino man. Kahit sa lahat ng tao, hindi natin pwedeng sabihin matuwid tayo. Sapagkat ang pagiging matuwid natin ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang pagiging matuwid natin dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Amen? Na dapat makita sa atin ng mga tao, na dapat makita sa atin ng ating kapwa, na tayo ay matuwid, hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Nagiging matuwid tayo dahil sa biyaya at habag ng Diyos, dahil tayo ay mga tupang ligaw na hinanap ng Diyos. At natsumpungan niya tayo. Sa dami-daming tao, isa ka sa mga napili ng Diyos. Kaya sa Ezekiel chapter 8 verse 10 kang Paul, sabi niya, ako ang buhay. Kaya sabi niya, dahil sa ating kasalanan sa Diyos, kamatayan ang hatol ng Diyos para sa ating mga nagkakasala laban sa Kanya. Dahil sa kasalanan natin sa Diyos, kamatayan ang hatol ng Diyos para sa atin, sa mga nagkasala laban sa Kanya. Ang sabi niya sa Ezekiel chapter 8 verse 10 kang Paul, sabi niya, ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihan ito sa Israel. Aking ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak. Ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Yan ang hatol sa atin ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero sa biyaya tabag ng Diyos, ay binigyan tayo ng pagkakataon na manumbalik sa Diyos. Ngunit ang mga bagay nito ay hindi dapat nating ipagmalaki kanino man, sapagkat hindi ito sa pamamagitan ng ating mga sariling pamamaraan, kundi ang Diyos ang gumawa nito para sa atin. Ang Diyos ang gumawa nito para sa atin. Nasabi ngunit ang magandang balita, pinabayaan na mapagmahal na Diyos dahil gumawa siya ng paraan upang tayo mapatawad at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw at ako ay iligtas sa ating mga kasalanan. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na magpatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan sapagkat ang hatol ng Diyos sa taong gumagawa ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw at ako ay hindi mapahamak. Ang sabi doon sa John chapter 3 verse 16 hanggang 17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulan maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas sa mga ito sa pamamagitan niya. Sapagkat ang hatol niya sa mga taong nagkakasala ay kamatayan. Ngunit ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak.
Kaya kung gusto nating maging malinis sa paningin ng Diyos, laging nasa puso't isipan natin na hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Ang Diyos lamang ang mayroong authority at nagbigay sa atin ng karapatan upang tayo ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, siya ang gumawa ng paraan, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Kaya ipinahayag ni Jesucristo ang kanyang layunin ay hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Habang nakapako si Jesus sa cross, sinabi niya ang mga katagang naganap na. Bilang patunay na katagumpayan ng kanyang layunin, iligtas tayo sa lahat, iligtas tayo sa kamatayan, parusa ng Diyos sa mga taong makasalanan. Sabi niya, naganap na. Ang layunin doon para iligtas ka. Upang hindi tayo lubusan mapahamak at maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Upang magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos, kailangan aminin natin na nagkasala tayo sa Kanya, magpakumbaba tayo at ihipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos at magpasya tayong talikuran ang ating mga kasalanan. Kaya kung ano man nagawa natin ginagawang mga kasalanan, magpasya tayo na talikuran at huwag na natin balikan. Sapagkat gusto nating maging malinis sa paningin ng Diyos. Magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Magpatuloy tayong maging karapat-dapat sa Diyos sa Kanyang paningin. Ang sabi sa Isaiah 57 verse 15 hanggang 16, ako ang katastaasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, mataas at banal ang lugar ng aking tahanan. Sa mga mababang loob at nagsisi, ako ay sasama. Ang aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ako ang nagbigay ng buhay sa aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy na uusigin at ang galit ko sa kanila hindi mananatili habang panahon. Kapag tayo ay nagsisisi at nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Kaya doon ay pinakikita ng Biblia na kung gusto nating maging malinis sa harap ng Diyos. Ang sabi niya sa Romans chapter 10 verse 19 hanggang 30 na sabi niya, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay mapapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa Panginoon, hindi tayo mapapahiyak, mapapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Para sa paningin ng Diyos, tayo ay magiging malinis at matuwid. Kailangan patuloy tayong magpapakumbaba. Ang taong nagpapakumbaba, alam niyo ko ba? Tayo ay tinatawag na flexible. Yan ang mga taong nagpapakumbaba. Flexible. Ano bang flexible? Kahit saan mo siya ilagay, pwede? Amen po ba? Ang taong nagpapakumbaba ay siya flexible. Kapag ang kaharap niya ay mahirap, anong dapat nyo? Dapat mahirap ka rin. Pag ang kaharap niya ay mayaman, anong nyo? Dapat mayaman ka rin. Kapag ang kaharap niya ay siraulo, anong dapat nyo? Siraulo rin. Kaya hindi mo siya makakaharap kung sasabihin mo, hindi ka siraulo, hindi kayo magkakaintindihan. Para kayo magkaintindihan, dapat maging katulad kanya. Amen. Ganun ba ang ginawa ng Diyos? Yes, 100%. Ginawa niya
ang mga bagay nito. Nagkatawang tao siya, bagamat siya'y mayaman, nagpakahirap para ikaw abutin. Amen? Amen. Para ikaw ay abutin. Kaya huwag natin sasabihin hanggang kung ano ka, kailangan mong magpakumbaba. Kailangan maging flexible ka. Hindi kung porque pastor ka, hindi. Pastor ka lang kapag nangaral ka. Pero pagkatapos mong mangaral, dapat ipalagay mo sa sarili mo, parehas tayo. Amen? Hindi dapat laging mataas ang paningin mo sa iyong sarili. Kailangan magiging flexible ka. Nakatulad ng ating Panginoon Jesus, nasabi ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 2 verse 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo. Na bagamat siya'y Diyos, hindi niya nanatiling ipilit maging kapantay ng Diyos, bugtos sinubod niya ang katangian ng pagiging Diyos. Siya ay nagkatawang tao at naging alipin katulad ng isang alipin. Para ikaw at ako ay abutin. Amen? Yun ang tinatawag na flexible. Nagbabago ka ng anyo, hindi para maging masama. Nagbago ka ng anyo para maging matuwid at mabuti sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Sabi ni Jesus Christ, ako'y narito hindi upang paglingkuran. Narito ako upang ako'y maglingkod sa inyo. Amen? Hindi ako narito upang ako'y paglingkuran nyo. Sabi ni Jesus Christ, narito ako upang maglingkod sa inyo at hanapin ang mga tupang naliligaw. Tupang naliligaw. So ganun, kung gusto mo maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos, ipalagay mo sa isipan mo na hindi ka mataas, pantay ka sa mga taong. Kaya huwag mo sabihin, mahirap yan. Kapatid, parehas lang kayo. Kung naglilingkod sa Diyos yan at hindi ka naglilingkod, milyonaryo ka, mahirap yan. Sabihin ko sa'yo, mas mayaman pa kaysa sa'yo yan. Amen? Dahil ang kayamanan niya, no, hindi mo nakita dito sa lupa, pero ang kayamanan niya nandun sa langit. Ang bahay niya ay lantay ginto ang daan. Mansion ang bahay niya doon sa langit. Dito sa mundong ito, nakita mo ang bahay niyan ay kubo-kubo. Pero naglilingkod kay Kristo yan. Sumasampalataya kay Kristo yan. Ang sabi ni Jesus Christ, alam kong mahirap ka, pero ang totoo, mayaman ka. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Pero kailangan mo magpakumbaba. So doon ang sabi niya sa 1 John chapter 2, verse 3 hanggang 5, mga anak, isinusulot kito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Kristo, isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. So doon ay kailangan natin laging papakumbaba. Kung nakagawa ka ng kasalanan, huwag kang lalayo sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, humingi ka ng tawad. At agad ka namang patatawarin ng Panginoon. At sana, kapag pinatawad ka ng Diyos, hindi pa ulit-ulit. Ibahin mo naman. Pero kung yun pa rin yung hiningi mong tawad, may sasabihin sa inyo, Diyos, pinatawad na kita dyan, tapos yung nandiyan ka pa rin. Dapat mag-ibang anyo ka na naman. Ibang lugar ka naman. Ibang, para, pag tinatawad ka na Diyos, bago na naman to. Sige, patatawadin kita na bagong ginawa mo eh. Subukan mo anak mo. Pinatawad mo sa kanyang ginawang kasalanan. Pag ginawa ulit, ano mangyayari sa'yo? Ang gagawin mo sa anak mo? Patatawarin mo. Pero kapag pinatawad mo siya, gumawa siya ng ibang kasalanan. Doon sa ginawa niyang kasalanan dati, mapapatawad pa ba siya? Mapapatawad mo
siya, dapat iba naman ginawa niyang kasalanan eh. Hindi naman yung dati yung kasalanan na tinatawad mo eh. Ganun ng Diyos. Pero hindi ito sinasabi para maging, ano yun ng paggawa mo ng kasalanan. Ang gusto ng Diyos, maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya ang pagsisisi ay nararapat sa mga masasamang, nararapat na may kasamang pananampalataya. Ang pagsisisi ay nararapat na may kasamang pananampalataya na namatay si Jesus at muling binuhay upang maging tagapagligtas natin. Sinabi sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag na ng mga labi na si Jesus ay Panginoon at nanali ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Marami pang mga talatang nagsasabi na kailangan sumampalataya. Katulad ng John chapter 20 verse 27 hanggang 29 na sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka na mag-alinlangan pa. Sa halik ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So, ang pagsisisi ng ating mga kasalanan, dapat meron itong kalakip at kasamang pananampalataya sa Diyos. Dahil ikaw ay pinatawad na ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Pinatawad ka na. Kaya dapat maniwala ka na ang Diyos ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang hangad nating maging matuwid sa paningin ng Diyos, ito ay tamang hakbang sa ating pagkakilala sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Ipinadala niya ang tagapagligtas na siyang naging handog upang bayaran ang ating mga kasalanan. Sa John chapter 1 verse 29 hanggang 30, kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay naglumalapit sa kanya. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko. Tinutukoy kong sabihin na dumarating na kasunod ko ay higit kaysa akin, sapagkat siya'y nararoon na bago pa man ako ipinanganak. Kaya dito ay sinasabi ng Biblia na ang ating Panginoong Kristo, siya yung handog ng ating mga kasalanan. Kaya kapag nagsisi tayo, kailangan may kalakip na pananampalataya na ang ating mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Ito ang isang magandang hakbang, ito ay isang magandang halimbawa ng pagsisisi at kapatawaran, ang kwento ng tungkol sa alibughang anak. Ito ay magandang halimbawa na kung paano humingi ng tawad ang alibughang anak. Ayon sa Lucas chapter 15 verse 11 to 31, dito po tayo magtatapos. Ang sabi niya, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparti at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala pa ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong
tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa iyo at sa inyo. Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, "Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." Sila'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay nang umuwi ito at malapit na sa bahay. Narinig nito ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit ano ang mayroon sa atin?" "Dumating po ang iyong kapatid," sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang tinatabang guya, dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang, sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." Inubos ng bunsong anak ang kayamanan. Ipinadama sa kanya ng kanyang ama ng di wastong pamumuhay. Nang mapag-isipan niya siya'y nagkamali, nagpasya siyang umuwi sa kanyang ama na ang palagay niya ay hindi niya karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit tinanggap siya ng kanyang ama at siya ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ganyan ang Diyos. Kapag tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon, kahit gaano tayo kasama sa paningin ng tao, na parang hindi na tayo kayang patawarin ng tao, pero kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, humingi ng tawad at nagsisi ng ating mga kasalanan, 100% patatawarin tayo ng Diyos. Para maging malinis tayo sa paningin ng Panginoon. Hindi matanggap ng kanyang kapatid ang ginawa ng kanyang kapatid. Pero ang ama, nauunawaan niya. Humingi ng tawad sa kanya at pinatawad niya. Ganon din po naman tayo. Kung gusto natin maging malinis sa harap ng Diyos, alalahanin natin na tayo ay makasalanan at lumapit tayo sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Tawain ko po si Kuroy na tayo umawad sa Panginoon. Naway, naiintindihan po natin at naunawaan kung paano tayo maging malinis sa harap ng Diyos. Maging flexible po tayo. Huwag natin ituring na tayo ay mataas, kundi ituring natin ang ating sarili na kapantay natin sila. Ikaw at ako ay hindi dapat magmataas at magmalaki kanino man.
Dahil ang lahat ng nilikha ng Diyos ay pantay-pantay. Hallelujah. Yes, glory, Lord. Ikaw ang aking kalakasan. at kapayapaan sa aming mga puso. Pagpalain niyo po ang lahat na nakarinig at patuloy na dumaloy ang mga pagpapalang ito sa buhay nila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, dala ko po tayo sa ating pong komunyon. Tawagin po natin si Brother Jerry sa tinapay. Yan si Brother Ricky sa saro na simbolo ng dugo ng ating Panginoon at si Brother Jerry sa tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon Kristo. At pananahin ni Brother Jerry ang tinapay. Lord, maraming salamat Panginoon sa iyong salita. Lord, maraming salamat Panginoon. Ito tinapay, ito ay siguro
pagpulot ng katuan. Maraming salamat Panginoon na ikay pinako sa krus. Ako po Panginoon maligtas God. At tawag po Panginoon na ito sa buhay. At sumusunod sa inyo God. Maraming salamat sa mga tao dito Panginoon. Lord, binabalik ko sa Panginoon. Sa kailangan sa Panginoon Jesus.